Sa akin pong pagpapasimula sa mensahe nating pag-aaralan ngayon pong umagang ito ay konting trivia lamang. Noon pong nagkatawang tao ang ating Panginoon dito sa lupa, ano po ang pangalan niya? Ano ang pangalan ng ating Panginoon nung siya'y nagkatawang lupa? Tao pala. Jesus. Ano po ang apelyido niya? Anong apelyido niya? Okay, karaniwan po sinasabi natin na apelyido niya ay Kristo, kaya Jesus Christ. Pero alam mo ba ninyo, ang Kristo po ay hindi yan apelyido ng Panginoon. Hindi po yan, hindi yan ang surname ni Joseph na amahin niya. No. Ang Christ po yan ay title po ng kanyang kadakilaan. Pag sinabi mong Jesus the Christ, that is his title of his preeminence, kadakilaan, kataasan. Yan po ay galing sa salitang Grego na Christos. Sa Hebreo naman, Mashiach. Sa English, Messiah. Ang ibig pong sabihin ng Messiah is anointed. Pinahiran ng Diyos. Okay? Pag po sinabing siya ay pinahiran ng Diyos, siya po ang hinirang ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? So yan po ang salitang Kristo. Now, ang aking pong main argument ngayong pong umagang ito ay ito. Tayo po ay secured sa ating present position in the Messiah, Jesus. Pag tayo po ay dahil tayo sumasampalataya kay Jesus na Messiah, anointed by God, tayo po ay secure sa ating present position. Hindi secure o hindi tayo malaya o hindi na tayo magkakaroon ng mga common problems dito po sa buhay nito, kundi secure tayo sa ating pong relasyon sa Diyos as His people. Now, ang ating pong guiding thesis sa pag-aaral natin dito sa Colossus, I just want to remind you again, ang ating guiding thesis ay ito. Kung ano po ang sinabi ni San Pablo doon sa mga taga-Colossus, ng mga gospel believers, ay siya rin pong sinasabi niya sa atin ngayon as gospel believers. Dahil ang mga Colossian believers po ay hindi nakita ni Apostol San Pablo sa kanila, pero dahil dinisplay po nila ang foundational evidences nang sila po ay sumampalataya sa Ebanghelyo, ang mensahe po ni Pablo, gaya din natin ng mga gospel believers. Dahil tayo rin po, pag nakita sa atin yung foundational evidences, yung mensahe ni Pablo sa kanila ay para din sa atin. Now, ano po ba yung mga foundational evidences na makikita sa mga sumasampalataya sa Ebanghelyo? Well, review lang po ito. Una, faith or their faithfulness in the Lord Jesus. Pangalawa, love for God's people. At yung pangatlo po, hope of a better future in the new creation. Now, dito po sa Colossians 1 verses 15 to 23, dito po ina-assure ni Apostol Pablo ang lahat ng mga gospel believers sa kanilang secured position in the Messiah, Jesus. Again, sino po ang mga gospel believers? Sila po ang mga sumasampalataya at tumatanggap sa lordship ni Jesus Christ as Lord of heaven and earth. Na siya po ay dinideclare na siya ang Panginoon ng langit at ng lupa noon, ngayon at magpakailanman. At siya po ay pinatunayan ng Diyos nang siya po ay buhayin sa mga patay. At tayo po na mga gospel believers ay secured sa ating position. Ano yung secured position na ito? Yun po yung napag-aralan natin last week. Una, as citizens of God's kingdom. Bilang mamamayan po ng kingdom ng anak na minamahal ng Diyos. Dahil tayo po ay naligtas doon po sa pananakop ng kadiliman ng dyablo. Ginawa tayong mamamayan. Doon tayo secured. Hindi lamang po yun, secured din po yung ating redemption. Yung katubusan po natin in the Messiah.
At dahil po sa secure tayo sa ating redemption, sa Messiah, pinatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, tinanggal na yung ating mga kasalanan because of our redemption in the Messiah. Why? Bakit po tayo secure sa ating posisyon? Okay? Dahil po sa Messiah. Because of who the Messiah is and what the Messiah has done. Kanya po mahalaga na alam po natin ang ating sinasampalatayan o alam natin yung dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos through the gospel. Malaman natin yung security natin. Dahil po mahalaga yan. When we know we are secured in our position in the Messiah, we can bear the fruit of the gospel. Kasi po, alam natin na tayo tinanggap na ng Diyos, secure na tayo, and then yung purpose ng Diyos to bear fruit for the gospel will come from us. Magagawa na po natin yung layunin ng Diyos noon pa. Kaya mahalaga mga kapatid na pinag-aaralan natin. Ito pong aklat ni Apostol Pedrong ito. Kaya po mga kapatid, ito ang gusto kong patuloy nating pag-aralan. Now, meron din pong isang applicable issue dito na yun pong binanggit ko, yan ang tinatawag nilang literary context. Pero meron pa pong another applicable issue dito, ito naman ay according to historical context. Ang historical context po ng epistle ni Paul sa Colossians ay yung pong mga gospel believers, sinasabi niya sa kanila ay hindi na nila kailangan ang shaman-like intermediary to connect with the spiritual world. Kasi po, yung mga Colossian Christians noon ay na-influensya sila with this kind of heresy. Ano yung kind of heresy? Na sinasabi sa kanila na kailangan pa nila yung mga intermediary. Okay? Para po makarating sila doon sa spiritual realm ng Diyos. Intermediary, tagapamagitan. Na sabi nila, yun po yung heresy yon, na kailangan nila yung shaman-like. Yung halimbawa, manghuhula, sa panahon natin, yung mga spirit of the glass, o yung mga pananawas, para makakonect sila sa spiritual realm. Pero sabi po ni San Pablo, that is false. At sinasabi nila, yung mga intermediary yon, si Christ ay isa lamang siya doon sa intermediary. Pero sabi po ni Apostol San Pablo sa kanila, no, you don't need any other intermediary to connect with God. Yun po ang historical context ito, na meron din pong applications sa atin. Kasi minsan, ewan ko, baka meron pang mga Kristiyano ngayon, hindi pa sila satisfied kay Christ, so kaya minsan para natutukso silang, parang gusto kong magpahula. No? Parang gusto kong malaman kung papasa ako dito. Parang ganun ba na sometimes a Christian might be tempted na naisipin niya, Christ is not enough. Okay. Kaya po si Apostol San Pablo dito, to correct this and to assure gospel believers in their secure position in the Messiah, si San Pablo po dito sa mga talatang ito, he is presenting the supremacy of Christ. Pinapakita niya dito yung supremacy, yung pong kataasan, okay, yung pong pangunguna ni Kristo, and declaring that Christ is enough. Dahil po, siya ay Messiah for who He is and what He has done. Kaya po alam nyo na, yun ang title natin. Okay? Now, bakit po masasabi natin na tayo secure na sa kingdom po ng Messiah at sa kanyang redemption, at bakit po hindi na natin kailangan pang lumapit sa kanino mang intermediary? Okay? Now, I have 3 reasons here. Babalaan ko na po kayo. Yung una po, medyo mahaba, pero po yung dalawang, medyo maiksi na yun. Pero yung, bear with me, yung pong unang punto ay medyo mahaba. Pero I hope you will enjoy this. Okay? Una, God's beloved Son is the Creator, the owner, and the ruler of all things. Yun po ang unang dahilan kung bakit we are secured in the Messiah. And we do not need any other intermediary because God's beloved Son
the son of his delight, is the creator, the owner, and ruler of all things. Basahin natin yung verse 13 and 17. Sabi po sa mga talatang ito, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things. And in Him all things hold together. Okay, dito po makita natin, si Kristo po, kung nagtatanong po kayo, sino yung invisible God sa Genesis 1 na nagsalita at na-create po ang whole creation, sabi nga nila, ex nihilo. He just spoke and out of nothing came out creation. Kung magtatanong po kayo, sino ang tinutukoy sa Genesis 1 na Diyos na nagsalita at nalikha ang lahat ng bagay, the universe and everything in it, pag nagtatanong kayo, this verse says who that God is. It is Christ. Siya po ang Kristo na tinutukoy po. Kaya sa verse 15, makita natin, He is the image of the invisible God. Siya na lumikha sa Genesis 1 ng lahat ng bagay. Kaya mababasa natin sa Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the place of the deep, and the Spirit of the God was hovering over the face of the earth. And God said, let there be light. And there was light. And then, nagsimula na po habang sasalita ang Diyos, nangyayari yung kanyang sinasabi, pag nagtanong kayo, sino yung Diyos na yon na hindi nakikita? He is the Messiah. Siya po ang invisible, the image of the invisible God. Kaya mababasa natin sa John, sa New Testament na po ito, John chapter 1, verse 1 and 3. Ito po ang sabi ni John, in the beginning was the Word. Kaparehas yan doon sa Genesis 1 na in the beginning God created. Ito naman sa New Testament, pinapakilala ni John the Apostle kung sino yung Diyos na nagsalitang yon. In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God, and all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Christ is the Word of God. Yung Messiah po, siya po ang image ng invisible God. Pag po may nais ng Diyos, pag po may nais gawin ng Diyos, sasabihin lamang po ng Diyos at ito'y mangyayari. At ang kanya pong salita na nagsasabi ay si Kristo Jesus. Yung pong Messiah. So nakita ho ba ninyo, when God wants to do something, He speaks. And when He speaks, that's the Messiah. Because He's the Word of God. Dahil siya po ang salita ng Diyos. Kaya po as Creator, si Christ po is also the owner. Okay? Hindi lamang siya ang Creator, siya din po ang nagmamay-ari. Kasi siyang lumikha. Dahil siyang lumikha, siya rin din po ang nagro-rule sa lahat po ng bagay. Kaya po sabi sa verse 15b, the firstborn of all creation. Now, pag po sinabing firstborn of all creation, hindi ibig sabihin siya ang unang ipinanganak sa God's creation. No. Okay? Na parang sinasabing siya rin ay isang creature. No. Hindi po ganun yan. Kundi, pag sinabi pong the firstborn of all creation, this refers to His supremacy, to His preeminence, to His ownership, and to His ruleship. Kasi po, doon sa ancient culture noon, pag po sinabing firstborn, this refers to the preeminence in position. Ito po isang mataas na kalagayan pag po tinawag na firstborn. Okay? Kasi yung firstborn, noon sa culture, alam natin, pag panganay ka, noon sa culture na yon, yun po ang rank ng anak na tatanggap ng right
of the inheritance of the Father. That's the firstborn. Siya po ang magiging tagapagmana, siya ang magiging representative ng Ama at magiging at siya po ang magmamanage ng lahat po ng pag-aari ng kanyang Ama. Kaya po siya ang firstborn. Kaya si Christ po, referring to Christ now, si Christ po yung Messiah, siya po ang representative ng Father God. He will rule and He will manage. Siya po ang magmamaniobra, magmamanage po ng lahat ng creation. Yun po ang ibig sabihin. Okay? The firstborn of all creation. Kaya po, ang Kristo, hindi yan nilikha. Kasi kala ng iba, tingnan mo, nilikha siya. No. Kasi, tingnan niyo yung susunod na verse, yung verse 16. Bakit hindi po siya nilikha? Kasi sabi sa verse 16, for by Him, all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones and dominions or powers or rulers and authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things. And in Him all things hold together. Hold together. Yan po makita natin. Now, ang tanong natin ito, palagay ko mag-i-enjoy kayo dito. So how superior, how powerful is God's beloved Son? Okay? Well, apat po ito. Una, He is the source of all creation. Okay? Siya po ay napakadakila dahil siya po ang source, pinanggagalingan at pinanggagalingan ng lahat po ng creation. Sabi sa verse 16, for by Him all things were created. By Him all things were created. He is the cause. He's the originator of all creation. Ibig pong sabihin, in Him, sa Kanya, lahat po ng principles, lahat ng laws of nature, lahat ng activities, okay, na nagmanifest sa creation ay galing sa Kanya. Lahat po ng law of physics, law of biology, o lahat po ng siyensya, lahat ng laws and principles, at lahat ng activities na nangyayari sa creation ay galing po sa Messiah. Yan ang sinasabi po ng talatang yan. In heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominion or rulers or authorities. Visible, ano yun? Human powers. Lahat ng mga may kapangyarihan. Okay? Ay siya po ang may likha. Siya ang nagbigay. Siya ang nagbigay. Kay lahat ng human powers, yung mga politiko, yung mga barangay, yung mga lahat. Yung merong posisyon ngayon, siya ang nag-create, siya ang lumalang niyan. At saka yung invisible, yun po yung mga spiritual powers. Okay? Yung mga, pwede nating sabihin, yung mga invisible powers na nag-influensya doon sa mga human powers. Saan nga ganun? Okay? So, siya po ang source ng. Pangalawa, He is the agent of all creation. Sabi po dyan, all things were created through Him. He's the agent. Siya po ang medium ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang instrumento, siya ang medium ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga ni John, kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Kung wala siya. Now, pag po sinabing siya po sa kanya ginawa, sa pamagitan niya ay ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi po ibig sabihin passive siya. O wala, nakaupo lamang siya doon. He's just passive now. Okay? Kundi, nung pong likhain ng Diyos ang sanlibutan, kasama siya ng Diyos. Beside God. When God was creating everything, He was beside God. He was there. Okay? Kaya mababasa natin yung John 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Okay? Now, alam po ba ninyo? Alam ko hindi nyo alam. Okay, sasabihin, alam po ba ninyo? Okay. Nang ang Diyos po ay natutuwa sa creation niya, dahil tinitingnan ng Diyos, mabuti ang kanyang creation, di ba? Everything that God, tiningnan ng Diyos, yung creation na, it's good, it's good, it's good. Di ba? Sa Genesis 1. Tapos, noong pong likhain niya yung tao to manage everything, sabi ho ng Diyos, it's very good.
Kaya natuwa ang Diyos nung kinreate ang tao para siya ang mag-manage ng creation ng Diyos. Sabi niya, it's very good. Yung creation, it's good. Pero nung nilikha ng Diyos yung tao to manage His creation, it's very good. Alam mo ba niyo, nung natutuwa ang Diyos, habang pinagmamasan niya ang kanyang creation, Christ was rejoicing with God. Because Christ was beside God. And Christ was rejoicing with God. Kaya sa Kawikaan, chapter 8, na tumutungkol din po yung mga talatang ito tungkol sa Messiah na kasama ng Diyos during creation, ay ito ang sinasabi sa Proverbs 8:29-31. Ito, pakinggan po ninyo. Nang ilagay niya ang mga hangganan nitong dagat, na ang patibayan ng mundo ay iniligay at itatag. Ako ay lagi niyang kasama, that is the Messiah. At katulong sa gawain, ako ay ligayan niya. At sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang nang ang daigdig ay matapos. Dahil sa katauhan, ligaya ko ay nalubos. Natutuwa rin siya. Because he was beside God. Kaya pag tinanong mo, natan ng Messiah when everything was being created, he was beside God. Kasama na siya ng Diyos. So he is the agent of all creation. Pangatlo po, he is the goal of all creation. He's the goal. Sabi po sa talata, all things were created for Him. Lahat ng bagay ay nilikha para sa Kanya. Ibig pong sabihin, sa Kanya, sa Messiah, lahat po ng nilikha ng Diyos, okay, ay marirealize sa pamamagitan ni Kristo. Pag nakilala mo si Kristo, malalaman mo kung ano ang purpose ng Diyos. Why God created all things. Sa Kanya mo lamang malalaman kung bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Without knowing Christ, you will never know why God created all things. Kaya mga lumalabas ng mga scientists, no, na mga atheists din minsan, pero ngayon marami na pong Christian scientists, dahil hindi nila kilala si Kristo, sasabihin nila, ang universe, Big Bang yan. Yung tao, galing sa unggoy yan. Evolution yan. Dahil hindi nila kilala si Kristo. Kasi kay Kristo mo lamang, pag nakilala mo yung Messiah, doon mo lamang malalaman kung bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. At ano ang layunin ng Diyos? It is to serve God and to show His glory. That's the purpose of God. Why He created all things. So that man can serve God and God will show His glory through creation. At malalaman mo lamang yan when you submit to the Messiah. Pag nakilala mo yung Messiah. Kaya po pwede nating sabihin, ang buhay po ay walang saysay dahil hindi alam ng tao si Kristo. Malalaman mo lamang ang dahilan ng buhay. Ano ang purpose ng buhay? Ito po ay malalaman, marireveal lamang sa isang taong nagsasubmit sa lordship ng Messiah. Pero habang ang tao hindi niya nakikilala si Kristo, si Jesus, ating Panginoon, at hindi siya nagsasubmit, meron ding nakakakilala pero hindi nagsasubmit sa lordship niya, hindi niya malalaman ang kahulugan po ng buhay. Kanya po, sa John 17, ito ang sabi, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. What is eternal life? Pag sinabi pong eternal life sa Bible, yan po ang buhay na nararanasan ng isang taong malapit sa Diyos. Meron siyang eternal life, isang klase ng pamumuhay dahil meron siyang malapit at intimate relationship with God. Saan po nanggagaling ang eternal life? When you know God. Pero hindi lamang ang Diyos. Kundi sabi niya, when you know the true God and Jesus Christ whom you have sent. Okay? You can have eternal life
if you know God through the Messiah. Hindi ba sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Kaya po, tayo na nasa Messiah, alam na natin ang dahilan ng buhay. Bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? Okay? Para paglingkuran siya. At siyan po ay lalo pa nating malalaman, ma-appreciate when we are knowing God's beloved Son. Okay? Now, yun po yung pangatlo, ito yung pangapat, ito palagay ko, ito yung ma-enjoy nyo. He is the upholder of all creation. Okay, sabi po sa verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together. Okay, dito po makita natin, yung Messiah, si Christ, si Jesus, siya po ang personal sustainer of all creation. Sustainer. Okay, sa Hebrews 1:3, He upholds the universe by the word of His power. Okay? Ibig sabihin, ang universe po, hindi nagko-collapse. Hindi nagdi-disintegrate. And kung titingnan mo ang universe, mamaya pakikita ko sa inyo, the universe is functionally arranged. Okay? Why? Bakit ang universe hindi sumasabog? Bakit ang universe intact siya? Bagamat is so vast? Walang chaos, walang confusion. It is because the Messiah holds it by the power of His Word. Okay? Kaya po, may nga nagsabi, sabi niya, kaya ang universe is cosmos, not chaos. Alam mo yung cosmos? Nung nag-aalok sa seminary, na-appreciate ko yung cosmos. Kala ko yung iniinom dati, di ba? Hindi niya alam yung Sarsi Cosmos, di ba? Kala ko, nung nandun ako sa seminary, nalaman ko ang cosmos pala, that's the orderly universe. Yung pagkakaayos ng ating universe. That's the cosmos. It is functionally arranged. Kaya po, cosmos, it is arranged, not chaos. It is because of the word, the powerful word of the Messiah. Okay? Now, pansin nyo, the word of His power. Saan tumutuko yan? Sa Genesis 1. Sa Genesis 1. Di ba nagsalita ang Diyos noon, let there be light, and there was light, and let there be ganito. Nilikha ang lahat ng bagay through His word. That's the word of the Messiah. At ito rin pong same word na binanggit ng Diyos doon sa Genesis is the same word that holds now everything now into order. Hindi po umalis ang Diyos pagkatapos niyang nilikha ang lahat ng bagay. No! That same word na binanggit ng Diyos, siya rin pong salita ng Diyos na humahawak sa lahat ng bagay sa ngayon. Hindi po umalis ang Diyos. Dito makita natin, marami po nagsasabing commentator, dito makita natin yung presensya ng kapangyarihan ni Kristo sa ngayon at magpakailanman. Simula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, yung pong salita ng Diyos na yon na nakay Kristo, yung kapangyarihan ng kanyang salitang yon, siya pa rin ang humahawak. Kung bakit ang mundo natin ay hindi nagko-collapse. Okay, same word. Kaya si Kristo po, He's present. His power is present. Okay? His power is present. Okay? Now, ito na po yung palagay ko mag-enjoy kayo. Okay? So, gaano po kakapangyarihan ang salita ni Kristo na nasusustain po ang whole creation or the universe. Ito po na chat AI. Okay? Sinyat ko ito eh. Ito ang lumabas. Dito natin makikita yung kapangyarihan po ng salita po ni Kristo ng Bisaya na hanggang ngayon hinahawakan ng... Okay, nandyan na ba? Tingnan niyo yung PowerPoint na yan. Dito. This is our solar system. Dito pansinin niyo, dito mo makita ang kapangyarihan ni Kristo kasi yung incredible arrangement ng ating solar system. Kung titingnan po ninyo, ang solar system daw po natin, ang mga planeta ay nag-orbit around the sun. Elementary, alam natin yan, no? Elementary high school.
Pero pansin nyo, they are orbiting the sun in nearly the same plane known as the ecliptic plane. Pansinin nyo, okay, nasa same plane po sila. Okay, hindi sila tabingi, hindi sila no, they are the same plane. At alam mo ba nito, saan sila nagkakatagpo? Doon sa equator ng sun. Doon raw po sila. Okay? Doon po sa equator ng sun. That's incredible. That's incredible. At hindi lamang po yun, hindi lang doon sa universe, hindi lang po sa solar system natin, kundi pansinin nyo, yung buhay po natin dito sa lupa is sustained by life itself on earth. The incredible sustainability of life on earth. Ito rin na Google ko sa AI. Okay, pansinin po ninyo. Second slide. Ito, pansin nyo. Ganito po kaayos ang buhay natin dito sa lupa because when it was created, it's supposed to be sustained by itself. Okay? Okay, ano po ito? Now, pansin po, ang buhay natin sa lupa ay nasusustain daw po because nasa perfect location tayo. Ang tinatawag po nilang Goldilocks zone. Meron palang ganun. Goldilocks zone, perfect location. Halimbawa, ang Earth daw po ay naka-position at a distance from the sun na ang water ay hindi mag-evaporate. Okay? Yung Earth natin naka-position po sa sun natin para po ang tubig ay merong sa lupa at hindi mag-evaporate. Bakit mahalaga yan? Kasi sa tubig, mahalaga yung tubig. Kung daw pong napalapit ang Earth sa sun, okay, uhaw tayo. Okay? Mag-evaporate ang tubig. Pangalawa, yung pong Earth's atmosphere, okay, siya raw po ang nagpo-protect as a protective blanket, shielding our planet from harmful solar radiation including UV rays. Yung pong atmosphere natin. Okay, bagamat ngayon ay umiinit na dahil yung ozone layer natin ay numinipis na. Pero originally, nung pong panahon namin, nakapagbabasketball pa kami ng alauna. No? 2:00, nakapagbabasketball. Hindi masyado mainit. Hindi alauna, 2:00, 3:00. Kasi yung araw parang okay na eh. Pero ngayon, naku, 4:00, 5:00, masusunog ka pa. Okay, pero po, ang originally, yung ozone layer natin ay nakalagay dyan para po i-absorb niya yung UV radiation, preventing it from reaching the surface. Now, isa pa po, yung atmosphere daw po natin contains gases like oxygen, okay, which is essential for our respiration, yung carbon dioxide naman na kailangan ng mga halaman. Pansin niyo, no? Ang galing nun, no? Tapos, crucial for photosynthesis. Just imagine ganun kaganda. Tayo, kailangan natin ng oxygen, kaya nandyan yung mga halaman. At ang nilalabas natin, kasi yung oxygen ang gagaling sa halaman, kaya po pansinin nyo, pag maraming puno, presko. Pag pinatay mo yung puno, mainit. Kasi walang oxygen. Now, ang maganda dito, kailangan natin yung oxygen na binibigay ng mga puno at ang nilalabas naman natin, kailangan natin ilabas ay carbon dioxide. Okay, pag hindi ka huminga, mamamatay ka, carbon dioxide po, kasi malalason ka. Ang carbon dioxide naman na nanggagaling sa ating mga bibig at hilong, yan po ay kailangan ng mga halaman. Symbiotically arranged. Okay? Now, hindi lamang po yun. Ang Earth daw po ay kailangan, yung mga sinabi natin, ang Earth daw po, okay, ay nagpo-possess ng mga chemical building blocks. Ano po yan? Yung carbon, yung hydrogen, yung nitrogen, yung oxygen, yung phosphorus, yung sulfur, na kailangan po for the fundamental of life. Okay? Yan pong mga elementong yan, pag pinagsama-sama niyan, yan po nanggagaling yung mga cells na saan po tayo galing. Punong-puno tayo ng cells. Okay? Just imagine that. Kung paanong nilikha po ng Diyos kay Christ, yung pong universe natin at saka yung buhay po natin sa lupa, nang sa ganon, it will sustain us. Wow! This is mind-blowing. Okay? Siyempre, yung sunlight po, yan ang nagpo-provide sa atin ng primary source of energy, kaya po minsan nagbibilad kayo. Meron pong vitamin D.
na kailangan pong lumabas pag nagbibilad ka. Okay, kung depressed ka, baka kailangan mo lumabas. Kasi yung vitamin D, lalabas lang yan pag nasa sunlight ka. Kailangan natin yung sunlight. Kailangan din po ng mga halaman yung sunlight. Okay, for producing photosynthesis, producing food and oxygen which supports most life forms. At yung earth gravity natin, bakit ganyan? Bakit may gravity? So that we will live on earth. Okay? Now, yung pong ecosystem natin yan, such as air, water, okay, climate regulation, nutrient cycling, kaya po ay nasa earth na yan. At yan po sinusustain ni Christ. Okay? Lahat pong yan sustained by Christ's word of power since creation until now. Kung wala po si Kristo, aalisin na yung kapangyarihan ni Kristo, aalisin ang salita ni Kristo, earth, the universe will disintegrate. But because of Christ's powerful word, the universe is sustained. Life on earth is sustained. Now, application. Video, ito na po yung application. First point po ito. Huwag kayong mag-alala. Yung pong pangalawa, pangatatlo, maiksi na lang yan. Ano ang application nito? Kaya tayo secured sa ating relasyon sa Diyos dahil kay Kristo, it's because of the Messiah. He's the Creator and He holds our life. Kaya pwede rin nating application dito. Yung taong nakasentro si Kristo, maayos yung buhay, cosmos. Pero yung buhay na hindi sinusunod si Kristo, sinusunod ang kanyang sarili, chaos, magulo. Kaya pag magulo yung buhay mo, check mo, baka si Kristo hindi sentro sa buhay mo. Nagiging chaos. Kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, Christ should be the center. You submit to the Lordship of Christ. And then, kaya po, hindi na natin kailangan ang ibang intermediary. Christ is enough. Yan po ang sinasabi ni Pablo. And now, go to the next. Bakit po tayo secured? Bakit hindi na natin kailangan ng another intermediary, the second? Christ, because Christ is the head of the new creation. Si Kristo po ang head ng new creation. Pag sinabi po nating head, ibig pong sabihin, siya ang nagpasimula ng new creation. At siya rin po ang nagsusustain ng new creation. Kung papaano pong sinusustain ni Christ ang old creation ito po yun. Okay? Ito kasi babaguhin niya ng Diyos. At pinasimulan na po ni Kristo ang new creation. Okay, sabi po sa verse 18, He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Okay? Now, ang church po, ang testimony po ng Diyos, okay, na nagsimula na siya sa kanyang new creation, the church. Ang church po, ito ang paborito pong salita ni Pablo sa New Testament. Sa Greek po, ang church is ecclesia. Pag sinabing ecclesia, it is God's called out assembly. God's called out. Sa Greek, nung nag-aaral kami ng Greek, yung pala ibig sabihin, ecclesia. Is to draw out. Ecclesia is assembly. Pag sinabing church, ecclesia, they are God's drawn out people from the world to be His. Yun po ang assembly po of God's people. Okay? At ito po ay kinapapalooban yung pong church, ecclesia, embracing all redeemed people of God. Okay? At sa church po, sa pamagitan po ng church, si Kristo po ay pinagpapatuloy niya yung purposes ng Diyos at sa pamagitan din ng church ay piniperform po ni Christ ang kanyang gawain. Now, sabi po dito, He is the head of the body, the church. Doon po makita, pag sinabing He is the head of the body, the church, doon po ay tumutungkol din sa unity na nag-i-exist, union existing between Christ and His people. Okay? Which is most intimate. Christ is the head of the church. Pinapakita si Christ
napaka-intimately united siya sa kanyang bayan. That is the church. Okay? Now, sino po ang church? Lahat ng mga sumasampalataya na siya ang Messiah. That's the church. Okay? Now, how did the new creation begin? Paano po nagsimula ang new creation? It began through Christ's resurrection. Okay? After he became victorious, after he died by crucifixion. Nagsimula po ang new creation when Christ rose from the dead. After he defeated death by the cross. Kaya nga, di ba, nabanggit po natin, na Christ was resurrected on the first day of the week. Kung titingnan mo yung first day of the week, that's the first day of creation. Kaya po, when Christ was resurrected, nagsimula na po ang new creation ng Diyos. Okay? Kaya po sa verse 18, He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Again, nandiyan yung firstborn from the dead. Ibig po sabihin, He is the firstborn of the new creation. Kasi siya ang unang nabuhay sa mga patay sa new creation. Now, ganito po isipin ninyo. Isipin natin. Nung si Kristo po ay namatay ang old creation. Okay? At nang mabuhay siya, nagsimula na po ang new creation. Yung pong old creation natin ito, babaguhin niya ng Diyos. Okay? At yan po, ang katunayan po niyan is the church. Tayo. Mamaya, pakikita ko pa po sa inyo paano nangyayari yan. Okay? Yung kamatayan po ni Kristo, namatay ang old creation, dahil ang old creation ay sinisira po ng kasalanan dahil ang tao ay rebellious against God. Pansinin po ninyo ang ating kalikasan ngayon. Nasisira siya. Why? Because of man's rebellion. Because of man's sin. Ang tao po ay nilikha ng Diyos, mga kapatid, para po mag-manage ng creation. Pero because of man's rebellion, gusto ng tao siyang maging Diyos ng kanyang sarili. Anong ginagawa niya sa creation? Para makinabang siya sa creation, puputulin niya yung lahat ng puno kasi may laging industry siya. Wala nang pakialam kung magkakaroon ng baha. Okay? Parang ganun. Because of man's rebellion. Pero, nung mamatay po si Kristo, namatay yung old creation na yun, nadidestroy po ng man's rebellion. Okay, now, pangalawa po, susunod. Christ's death on the cross was the means by which the new creation came about. Christ's death on the cross. Verse 19. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell. By the way, bear with me, this is very theological. These are very thick ideas, concepts. Pero sana po tulungan kayo ng Diyos na maintindihan. Ako naintindihan ko ito pero sana po maipaintindi ko sa inyo. These are very, sabihin nating solid concepts. Pero pag naintindihan po ninyo ito, your faith will become solidified. Lalakas ang faith, no? Because you understand this. So, sa pamagitan po ng kamatayan ni Kristo sa krus, yun po, dyan po lumabas ang new creation. Basahin natin verse 19. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Dalawa pong bagay ang dapat mangyari para po lumabas ang new creation. Una, the incarnation. Ano yung incarnation? Yung po yung pagkakatawang tao ng Messiah. Okay? Nung ang Messiah po ay nandito sa lupa, 2 beses pong nagsalita ang Diyos para i-express niya na nalulugod siya sa Messiah. Sa kanyang baptism at sa kanyang transfiguration. Naalala nyo, nung binabaptize po ni John the Baptist, si Jesus, sabi po ng tinig mula sa langit, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Tuwang-tuwa ako. Lugod na lugod ako dito sa anak kong ito. That's the first voice. Pangalawang voice, nung po nag-transfigure ang Panginoon, doon sa Mount of Transfiguration, kasama po yung 3 alagad niya. Doon po, nag-transfigure po ang Panginoon. Okay? Nakita po yung kanyang kaluwalhatian doon sa Mount of Transfiguration. Again, nagsalita na naman po ang Diyos of His delight in His Son.
This is my beloved Son. Hear Him. Yan po. So, yung pong incarnation, sa incarnation po, ang Diyos po was so pleased with His Son. Kaya lahat ng katangian ng Diyos ay ibinigay sa Kanya. Yun ang verse 19. No? Na parang literally, parang yung katangian mismo ng Diyos, gustong-gustong magpasakop kay Kristo. Para dito, hindi ang Diyos, parang yung creation, yung kapangyarihan ng Diyos. Siya mismo ang gustong-gustong pumasok sa katawan ni Kristo permanently because Christ was pleasing to God. Ganun po ang nakikita kong salita dyan. Now, isa pang dapat mangyari ay ito, the blood of His cross. Para lumabas po ang new creation, the blood of the cross has to be shed. Okay? Para po ma-reconcile ang whole universe sa Diyos. Okay? Yan po ang plano ng Diyos noon pa, since the fall. Ang plano po ng Diyos ay simula po ng magrebelde ang tao, magkasala ang tao sa Diyos, at ang tao gusto niya, siya ang Diyos ng kanyang sarili. At dahil doon nasisira ang sanlibutan ng lilikha ng Diyos na napakabuti, simula po noon, gumawa na ng plano ng Diyos para muli niyang pagkaisahin ng sanlibutan sa langit at sa lupa. At yun po ginawa niya sa Messiah. Okay? Para paano pong nangyari yan? Sabi diyan, making peace by the blood of His cross. Okay? Pansinin nyo, binanggit diyan, making peace. Nire-reconcile ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng bagay, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of the cross. Am I shouting? Yes, I am. No? Okay. Why? Because I'm trying to emphasize this. Now, pansin nyo, bakit making peace by the blood of the cross? Now, tulad po ng sinabi ko sa inyo sa mga nakarang message, blood is life. The blood of the animals, the blood of man, the life of the animals, the life of man is in the blood. At kailangan pong dumanak yung dugo sa katawan po ni Kristo because the blood, which is life, will cover man's sin and man's rebellion. That's the purpose of the blood. Yung buhay po ni Kristo, tatakpan niya yung rebellion, yung kasalanan po ng tao. Also, the blood provides new life. Yan po ang new creation. Naintindihan po rin yan? Yung blood, buhay, tinakpan niya yung kasalanan at rebellion ng tao. At hindi lang yon, nag-provide yan ng new life. Kaya, di ba, pag kulang ka ng dugo, o kaya, mamamatay ka, lalagyan ka ng dugo para buhay ka. The blood of the cross. Sa pamagitan po nun, ganun na reconcile ng Diyos ang lahat ng bagay by the blood of His cross. Now, the cross, noong pong panahon yon, was a symbol of defeat. Kasi yun lamang mga kriminal ang pinapako sa cross noon. Kaya pag sinabi mong namatay ka by crucifixion, kadiri ka. Pero dito mapansin natin, the cross, it is through the cross that God won His victory. Through the cross. Okay? God was victorious in the cross. The Messiah was victorious in the cross. Pilate, Herod, the chief priest thought that they have killed the Messiah, that the Messiah failed in His mission, but they didn't know that it was by crucifixion that the Messiah reigned. Anong nakasulat doon sa cross ni Jesus? This is Jesus, the King of the Jews. As the King of the Jews, He is the King of all creation. What a paradox. Paradox yun eh. Kala nila, pinatay nila, pero hindi nila alam, through the cross, itinanghal ng Diyos si Kristo as the King. As the King. The King of the Jews. When it says, the King of the Jews, He's the King of all creation. Kanya po, yun po makita natin. It is through the cross
that God reconciled all things. Na dito nagsimula na ang new creation with the Messiah as the new king designated by God. Now, what does new creation involves? Una, renewed human beings to rule the earth. Pangalawa, renewed creation in the future when Christ will come. Okay, yun po ang ibig sabihin ng new creation. Una, renewed human beings. Sino yun? Lahat ng naniniwala sa Ebanghelyo. They were renewed. Mamaya pakikita ko po sa inyo. And then, the new creation involves the new renewed creation in the future. Yun po ang dalawang nakalagay sa new creation. Darating po ang araw pag nagpakita uli ang Panginoong Kristo, babaguhin po niya ang lahat. Hindi po tayo alisin ng Diyos dito sa lupa, dadalhin tayo sa langit. Kala ko nung ganun hindi pala. Na tayo, dadalhin ng Diyos sa langit, tapos sa langit, ewan ko na gagawin natin doon. So, sabi nila, magpe-play daw tayo ng tapos kumakain tayo ng cotton candy lagi. Kasi maraming cotton candy. No, it's not God. Ang mangyayari po, God will renew creation. Di ba? Kaya po nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Parang pag-manage natin ito, pumasok lang yung kasalanan. Kaya pagdating po muli ng Panginoong Kristo, aalisin po ng Diyos ang lahat dito sa lupa. Aalisin po lahat ng Diyos ang dahilan ng kasalanan, ang nagiging sanhi ng kamatayan, ang nagiging sanhi ng corruption. It will be a renewed creation. At tayong mga sumasampalataya kay Kristo, we will manage and rule God's creation, the renewed creation. Amen. Ito yung gusto kong ipaunawa sa inyo lagi. Kasi natututunan ko, sabi ko, ang galing nito. Kahit na ngayon, yung mga politiko, sabihin natin, ano naman, corruption. Bakit yung tulay, may pondo naman, bumagsak. No? Bakit ganun? Bakit ganun? Hirap na hirap. Yung basurahan natin ang gaganda ng kotse ng mga politiko, gaganda, pero yung basurahan natin, bulok na. Bakit ba naman ganyan? No? Parang ganun ba? Yung alam mo may nangyayaring masama, parang hindi tama ang nangyayari. Pero alam niyo, pag sa new creation, wala nang ganun. Kung ano yung pondo, lalabas. Okay? Kung ano yung pinondohan, pondo, gumawa kayo ng gym dyan, ito yung pondo. Maganda yan kasi walang corruption. Ganda yata nun. Ano? Yan, ini-imagine ko lang yun in the political side. Okay? Because that will happen when Christ will come again. Now, basahin ko po yung verse and then I'll go to the next point and then we will conclude. Sabi po sa Romans chapter 8, verse 19 to 22, the creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth up to the present time. At pag po na-renew na ang creation, yung pong disorderly characteristics of the creation, yung disorder sa creation, mawawala. And then there will become harmony in creation. Wow! Sarap isipin ito. Ngayon, hindi tayo nangangarap. Ito, sinasabi na salita ng Diyos. No? Sorry na lang doon sa mga walang inaasahan ganito. Aasa kayo sa politiko. Yan ganyan. No? 3 years po, wala na. Yung inaasahan mo, hindi mangyayari. Ito, mangyayari ito. Minsan, i-imagine ko, kailan kaya ako magdadrive na yung walang lubak-lubak? Sarap yata mag-drive. Diba, hindi ka yung kotse mo, matulin Pero dahil sa lubak-lubak yung sasakyan, kaya wagal ka lang. Sarap yata kung yung power ng kotse mo, dahil maganda yung daan. Pero ang sabi ko, Lord, darating din ang panahon magdadrive ako sa isang maganda. Yeah, ini-imagine ko po yan. No? Ang sarap imagine ng gano'n. No? Okay, now, let's go to the third. Thank you for bearing with me. Christ has prepared gospel believers to share in the new creation. How can I be sure that I will share in the inheritance of the saints? To
reasons. Una, our changed attitude towards God is evidence. Ito po ang tumitiyak sa atin na tayo ay handa na at mamanahin na po natin ang new creation na tinutukoy sa Bible. Yung pong change attitude natin towards God. Sabi sa verse 21, "And you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, He has now reconciled in His body of flesh by His death in order to present you holy and blameless and above reproach before Him." Now, okay, kung anong sinabi ni Pablo sa mga Colossians, sa atin din yan, di ba? Okay, now dito makita natin, yung gospel believers po ay nagkaroon ng changed attitude towards their attitude in God. Nagbago yung attitude nila. Kasi bakit? Before, dati, nung hindi pa nila sinasampalatayan ng si Kristo, they were hostile. Kaaway nila ang Diyos sa kanilang isip. Okay? Just imagine, ang Diyos na mabuti, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ayaw ng tao. Ayaw magpasakop dahil gusto niya ang kanyang sarili. At ganun daw po ang isang taong hindi niya nakikilala si Kristo, ayaw niya sa Diyos. Hostile in mind. At dahil po hostile siya sa kanyang isip, ayaw niya sa Diyos, galit siya sa Diyos, kasi inisip niya ang Diyos, hindi malulungkot ako, bakit ako lalapit sa Diyos? Iyon ang isip niya. Dahil ganun po ang isip niya, nalalayo siya sa Diyos. At dahil nalalayo siya sa Diyos, anong ginagawa niya? Masama. Gumagawa siya ng masama. Pero, yan po ibinago na ng Diyos. Yan po ay nagbago. Nagbago na po yan. Ano po sabi diyan? "And you who once were alienated and hostile, has now been reconciled in His body of flesh by His death." Reconciled. Okay? For what? To present you holy and blameless and above reproach before Him. Yung pong salitang holy dyan, it's not primarily yung moral conduct natin, but it is talking about we are separated now for God and for His purpose. We were made holy in the Messiah. And sabi dyan, we are now blameless and we are above reproach. Okay? Because of what Christ did. No? Okay? Above reproach. Okay? Blameless tayo. Hiniwalay na tayo para sa Diyos at para sa kanyang layunin. We can now function as God intended us to be. Now, pag po salitang blameless at saka po above reproach, just imagine Satan. Satan, sabi sa Bible, he's the accuser of Christians. Siya ang umaakusa sa Diyos, si Satan. Sinasabi ng Diyos, yan ba yung magro-rule sa earth? Ayaw sa iyo. Yan ba yung magro-rule sa earth? Palpak. Accuser. Pero dito, because of Christ, we are now made holy, blameless, and above reproach. We are now fitted to rule the earth, to rule the new creation. Now, sabi po dyan, in His body of flesh by His death. Bakit po in-emphasize yung body of flesh? Well, kung titignan po ninyo yung Bible, pagka dugsugin mo, in-emphasize po yung body of flesh because the first Adam failed. The first Adam, si Adam, he failed in his God-given task. But the last Adam succeeded. The first Adam failed because of disobedience. The last Adam, which is Christ, he succeeded by his obedience. Even obedience in the cross. Kaya po ine-emphasize in His body of flesh by His death. Si Adam, he was in flesh, he failed. But when Christ became man, he succeeded. Okay? Di lamang po yun. Kaya po in-emphasize yan, historical context na naman po ito, it is to combat dualism. Dualism, prevalent noon sa Colossian heresies. Dualism is like this. Body is evil, spirit is good. Kaya sinabi ni Paul, no. Tayo ay ni-reconcile in His body of flesh. Flesh is not evil. Everything that God has created is good. Flesh is not evil.
Kasi po, merong mga tao ganyan, iniisip, flesh yan, masama yan. At di nga nagkatawan ng tao si Kristo kasi flesh yan, masama yan. No. Ine-emphasize po dito, Christ became man. Ine-emphasize, everything that God has created is good. Nothing to be rejected. Kanya po. And then, una po yung una, our change attitude, sigurado po, evidence yan. Meron ka bang change attitude? Hindi ka nagalit sa Diyos o ayaw mo na sa Diyos, meron ka bang attitude to obey Him, to love Him? That's an evidence. Pangalawang evidence, our faith is evidence. Sabi sa verse, konti na lang po. If indeed, closing prayer na kaya tayo. Hindi, konti na lang. Our faith is evidence. If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, of which I, Paul, became a minister. Si Paul po, hindi siya nagda-doubt sa faith po ng mga Colossians. Okay, rather, he is affirming their faith. Naalala niyo si Paul, alam niya yung foundational evidences dito sa mga Colossians to. Now, he's affirming that faith. Hindi po siya nagda-doubt. Ang ibig pong sabihin niyan, tayong mga gospel believers, meron tayong responsibility to hold on to our faith so that our hope will be assured to us. Okay? Kailangan tayong manghawakan sa ating pananampalataya kasi habang pinanghahawakan po natin ang ating pananampalataya sa Ebanghelyo, lalong lumiliwanag sa atin ang ating pag-asa. Pero pag hindi po ninyo o ako pinanghahawakang mahigpit ang aking pananampalataya, yung pag-asa natin lumalabo. Lumalabo yan. Pero faith is evidence. Evidence. And then to summarize, how secure are we in the Messiah? Well, we have to know this. The-jumble ko lang. He is the creator, the ruler, owner of creation. Then He became our redemption. He reconciled us back to God. Now He is the head of the new creation of which we are citizens if we have change of attitude. Okay, anong response natin? Faithfulness in the Messiah. The Messiah is worthy of our trust. He is worthy of our love. He's worthy of our undivided service. May God bless us.